Typhoon Doming lumalakas pa habang papalapit sa Batanes. Habagat lalo pang palalakasin ng bagyo. Ilang mga lugar makakaranas ng malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito natin update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, May 31, 2026, mas lalo nating tututukan ang lumalakas na bagyong Doming na ngayon ay isa ng ganap na typhoon habang kumikilos sa dagat silangan ng Batanes. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas, malaki ang posibilidad na maramdaman ng bansa ang epekto nito sa pamamagitan ng pinalakas na southwest monsoon o hanging habagat. Ang sentro ng mata ng Typhoon Doming ay namataan sa layong 670 km silangan ng Basco, Batanes. Ang taglay nito ang lakas na hangin na umaabot na sa 120 km per hour at may pagbugso hanggang 150 km per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Umaabot na hanggang 560 km mula sa sentro ang malalakas hanggang typhoon force wind nito. Ibig sabihin mga kababayan, napakalawak na po ang sirkulasyon ng bagyong Doming. Sa ngayon ay wala pa ring nakataas na tropical cyclone wind signal sa ating bansa. Ang tanong ngayon ng marami, saan patungo ang bagyong Doming? Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating forecast ngayon. Batay sa kasalukuyang analysis na ibinigay ng Pag-asa at International Weather Models, patuloy na kikilos ang bagyong Doming sa ganitong direksyon. Kikilos ang bagyong Doming northwest o hilagang kanluran sa buong araw na ito. Ibig sabihin patuloy itong lalayo mula sa silangang bahagi ng Luzon habang papalapit sa karagatan sa pagitan ng Taiwan at Ryukyu Island ng Japan. Ayon sa forecast track ng bagyong Doming, ngayong araw ng linggo May 31, dito sa silangan ng Batanes, patuloy na lalakas habang nasa mainit na tubig ng Philippine Sea. Posible pang lumaki ang wind field nito habang patuloy ang intensification. At sa darating na Lunes, June 1, hilagang bahagi naman ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inaasahang magsisimula nang lumiko ang bagyong pahilagang silangan. Ito ay tinatawag na recurvature. Sa madaling salita, hindi na ito tutungo sa ating bansa o dito sa Luzon. Sa halip, unti-unti itong hihilahin ng mas malalakas na hangin nasa mataas na latitude papuntang southern Japan. Posible ring tuluyan itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR pagsapit ng Lunes ng hapon. Sa darating naman na Martes hanggang Miyerkules dito sa southern Japan area, patuloy nakikilos pa hilagang silangan. Bagamat magsisimula ng humina, mananatili pa rin itong isang typhoon. Ang pangunahing banta nito ay magiging sa Japan at karatig na karagatan. Ang tanong ngayon, bakit delikado pa rin kahit hindi tatama dito sa kalupaan ng bansa? Dahil habang lumalakas ang bagyong Doming, mas malakas nitong hinihigop ang hangin mula sa West Philippine Sea. Ito ang nagpapalakas sa southwest monsoon o hangin habagat, at kapag lumakas ang habagat, mas maraming ulan, mas malalawak ang thunderstorm at posible ang pagbaha at posible rin ang landslide kahit malayo ang sentro ng bagyo. Narito ang mga lugar na maapektuhan ng habagat ngayong araw at sa mga susunod pang araw na posible ang mga pag-ulan. Dito sa lugar ng Mimaropa, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at iba pang kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang mga pag-ulan ay maaring maging katamtaman, malakas at minsan ay matindi kapag merong thunderstorm sa inyong lugar. Malalakas na hangin mararamdaman dahil sa kombinasyon ng habagat at malawak na sirkulasyon ng bagyong Doming. Posibleng maranasan ang malalakas hanggang gale force gas sa lugar ng Batanes, Cagayan, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Bicol Region, karamihan ng Visayas, Hilagang Mindanao, Silangang Mindanao, lalo na dito sa coastal areas, matataas na lugar at open terrain. Para naman sa lagay ng dagat at alon dito sa Batanes, ang alon ay aabot sa 3.5 metro ang taas. Very rough seas. Pit na pinapaalala sa ating mga kababayan, huwag munang pumalaot ang mga maliliit na bangka sa ngayon. Dito naman sa lugar ng Babuyan Island at Northern Cagayan, ang alon ay aabot sa 3 metro ang taas. Rough seas, mapanganib sa mga maliliit na sasakyang pandagat.
Sa lugar ng Isabela Coast, ang alon ay posibleng umabot sa 3 ang metro ang taas, katamtaman hanggang maalon. Sa Aurora, Catanduanes at Bulillo Island, 2 hanggang 2.5 metro ang taas naman na posibleng maranasan ang alon, moderate seas at mag-ingat ang mga kababayan nating mangingisda. Sa Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Island at Davao Oriental, ang alon ay posibleng umabot sa 2 metro ang taas. May posibilidad ng mas malalakas na pag-alon kapag mayroong thunderstorm. Mga kababayan, bagamat maulan ilang lugar, marami pa ring bahagi ng bansa na makakaranas ng mainit na panahon, maalinsangan at mataas na humidity. Ito ang dahilan kung bakit mabilis pa ring mabuo ang mga localized thunderstorm tuwing hapon at gabi. Posible pa rin ang kidlat, malalakas na hangin, bigla ang pagbuhos ng ulan, flash flooding sa ilang mga lugar. Kaya naman sa ating mga paalala, mga dapat nating gawin, bantayan ang mga official advisories ng balita tungkol sa panahon, iwasan ang tumawid sa baha, siguraduhin ang mga bubong at outdoor equipment, maghanda ng emergency supplies, huwag pumalaot kung maliit ang sasakyang pandagat at umiwas sa open field kapag merong pagkulog at magdala ng payong at tubig bilang pananggalang sa matinding init at ulan. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 1 and 2. I will lift my eyes unto the hill, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Mga kababayan, kapag may bagyo, malalakas na ulan o mga hindi inaasahang pangyayari, natural na makaramdam tayo ng pangamba. Ngunit pinapalalahanan tayo ng awit 121 na ang ating tunay na tulong ay hindi nagmumula sa tao o sa ating sariling lakas, kundi sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Habang tayo naghahanda at nag-iingat sa panahon na sakuna, huwag nating kalimutang manalangin at magtiwala sa Diyos na patuloy na gumagabay at nag-iingat sa atin sa araw-araw. At yan po ating update sa panahon. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na laging nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.